Handa ka na bang pumasok sa mundo ng sports? Kung ready ka na, welcome sa headquarters ng Usapang Sports, Sports Minded. Saksihan ang inspiring, unfiltered moments kasama ang mga paborito mong athletes and sports legends at ang mga secrets to win mula mismo sa mga bigating coaches. Sports Minded. Uplifting stories. Breathtaking adventures. And real-life conversations on and off the court. This is your exclusive access to the celebrities of sports. This is Sports Minded. This is Sports Minded. Walang mahirap sa taong may pangarap. As long as may determinasyon ka, kaya mong umangat, siguradong magtatagumpay ka. Hello mga kabahagi and kawan, welcome to another episode of Sports Minded. I'm Kathy G. Kahanga-hanga ang makakasama natin ngayon at makakakwentuhan dahil hindi basta-basta ang kanya pong pinagdaanan sa kabila ng kanyang kapansanan, pinakita niya na kaya niyang gumalaw katulad ng normal na pangangatawan. Napapakinggan po tayong lahat sa Radyo Pilipino and 1FM stations nationwide. Also sa streaming at www.1fm.ph at www.radyopilipino.com. Pwede nyo rin pong bisitahin ang ating Facebook na Radyo Pilipino and 1FM. You may also text in sa 0968-898-2503. Tuloy-tuloy na tayo mga kabahagit kawan. Ito na po ang ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Alam nyo ba na ang Paralympics ay unang naganap noong 1960 sa Rome? Oh. At ito'y tinawag na the Stoke Mandeville Games. At binubuo lang ito ng mahigit kumulang 400 na para-athletes mula sa 23 na bansa. Ganun na pala katagal. Yan po ang ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Alam mo tayo, mahilig tayo sa sports diba? At kahit ano pang klaseng sports yan, talaga namang tututukan natin. Pero alam nyo ba na ang Rio 2016 Paralympics, ang pinakapinanood noon sa telebisyon na may record lang naman na 4.1 billion audiences. Wow! Ang taas siguro ng rating ng mga nagpalabas noon. Yan po ang nating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Hala nyo Alam nyo rin ba na ang American para swimmer na si Trisha Zorn ang pinaka-dedicated na Paralympian hanggang ngayon? Mamaya alamin din natin yung ating guest. How dedicated siya sa kanyang sport. Nag-uwi siya ng 55 medals at 32 na gold. Siya ay lumalaban noon mula sa taong 1980 until 2004. Ganun katagal ang kanyang dedikasyon. Another one for the books. At yan po ang ating One for the Books. At syempre, standby lang mga kabahagit kawan dahil sa aking pagbabalik. Handa na ba kayo? Handa na rin ako para sa ating guest. For today, dito lamang yan sa Sports Minded. And as promised, eto na po muna. Bago ko ipakilala siya sa inyo, eto ang mga kanyang career highlights. Siya lamang po ay 5th place 2014 Asian Para Games Women's Open Powerlifting in South Korea. Kapit ka dahil bronze medalist din siya ng 2015 ASEAN Para Games Women's Powerlifting 41 kilos category. 5th place in the 2018 Asian Para Games Women's Open Powerlifting in Indonesia. 2 times bronze medalist sa 2022 ASEAN Para Games in the total and best lift categories in women's 41 kilos. Silver medalist in the 2023 ASEAN Para Games with 75 kilos best lift in the women's 41 kilos category. Gold medalist sa 2023 ASEAN Para Games with 216 kilos total in the women's 41 kilos category. Meron pa ba tayong idadagdag dyan? Meron pa dahil marami pa, I'm sure,
idadagdag ang ating Paralympian. Let's all welcome ang ating top female power lifter in the Philippines, Miss Mary Dol Pamatian. Hello, Miss Mary Dol. Araw po sila. How are you? I'm okay po. Thank you. Oo, Masaya naman po. ang pretty naman ni Miss Mary Dol. Salamat po. How do I call you, Mary Dol? Dol? Mary? Kahit ano po, Dol? Or, Dol. Yeah, Pero I usually, prefer anong Dol tawag po. sa'yo? Dol po. Dol. Dol. Ayun. Parang, Yes. parang dal. Dol. Okay. Dol, eto muna. Kwentuhan tayo. Tell us your story. Saan ka ba lumaki, Dol? Sino ba si Ayun po, Dol Pamatian bago maging Paralympian medalist? Ay po. Si Mary Dol Pamatian po ay pinanganak sa Surigao del Norte. Mm-hmm. Doon po ako lumaki hanggang nag-elementary. So, galing po ako sa probinsya na pinanganak na may kapansanan. So, that time, parang kinalakihan ko na wala akong pangarap sa buhay dahil ngayon isip ko may kapansanan ako. Mm-hmm. So, yun hanggang sa nalipat kami sa Maynila nung nagkatapos ako ng elementary, lumipat kami sa Maynila. Pero dahil po galing po kami sa mahirap na buhay, at that time po, hindi pa accessible ang mga buildings dito. Hindi po ako nakapag-aral agad. Mm-hmm. So, hanggang sa na-meet ko po ang isang madre sa bahay mapagmahal sa orthopedic po. Doon nakita ko po yung mga kagaya ko, kapwa ko, may kapansanan. So, doon po, nagsimula po ako nangarap. Mm-hmm. For the first time, nangarap ako. So, kaya ko din pala, pwede rin pala akong mangarap na bilang may kapansanan kagaya nila. So, doon po natututo ako, parang narihap po ako doon, natututo ako kumilos mag-isa kasi iniwan po ako ng family ko doon. Sabi po kasi ng madre na para po matuto daw kami. So, doon po, nagkaroon po ako ng sarili kong wheelchair, natuto akong magtulak ng sarili ko. Tapos yun nga, pumapasok po ako mag-isa sa school na nag-wheelchair. So, for the first time po yun sa buong buhay ko. Kasi po nung elementary ako, hindi ko po kayang kumilos nang wala po yung kapatid ko. Ayun nga. Binubuhat ako. Okay. Yun po. So, yun ang itatanong ko, is it okay to ask or if you will share to us? What happened, Mary Dol, na nagkaroon ka ng disabilities? Pinanganak na po ako talaga na walang paa. Okay. So, yun po, sabi po ng nanay ko kasi mahirap po ang buhay sa probinsya, yun po, wala sigurong vitamins na iinom. So, yun po. How many are you in the family? How many, I mean, may mga sister ka ba? Yes po, 8 po kami Siblings? magkakapatid. Okay. Ako po yung bunso. At galing po kami sa broken family. So, lumaki po akong walang father. Okay. So, yun. So, mother lang. Mahirap lang po talaga. Si mother lang ang ang uma-assist or yung mga siblings mo, yung mga older siblings mo na tinutulungan naman. Ikaw ba only girl or how many? Boys and girls mix? Wala po kami, 4 na babae, 4 na lalaki. Oh, ganda ng mix Opo. So dahil po mahirap ang buhay, yung mga kapatid ko po nag-working students sa iba-iba naming mga relatives. Ang mother ko po namamasukan din sa kamag-anak namin. So dalawa lang po kami ng kuya ko, yung sundan ko ang naiiwan. So siya po yung nagbubuhat sa akin pag pumapasok. Tapos yun nga po wala po akong wheelchair noon. So gumagapang po ako, gamit ko po yung aking kamay. Ganun kahirap ipinagdaanan mo. Opo. In the family ba ikaw lang may kapansanan? Opo, ako lang po. Kasi bunso na. 8, hindi na inisip siguro, teka, naka-isang team na kami. Opo. Pero sinabi ba ni mother na hindi niya ba in-expect na darating? Or talagang planned ka naman doon, kaya hindi, dahil lang sa kahirapan talaga ng buhay? Hindi niya po expected po na magkakaanak pa po ulit siya ng pang-8. So, yun po. Buti nagkaanak pretty yung naging anak diba? Nagdala pa ng karangalan, diba? Oo. Is there in the family ba, Dol, na into sports din? Actually po, wala. Ikaw lang? Ako po. Isa mga kuya mo, wala? Hindi po kasi nga po, sabi ko nga po sa inyo na busy po sila na mamasukan sa iba-ibang mga kamag-anak namin para po
makasurvive pang araw-araw at mapaaral din po sila, sarili nila. I So, see. wala po silang time para sa ganun. Okay, mas Yun po. na-focus na. So, Siyempre, kailangan opo. mag-work hard eh. Oo, wala nang time for Opo. sports, ganyan. Opo. So, wala po talaga. Kahit nga po ako, wala din sa isip ko. Na, So, yung ganun po. So, parang ang amin lang, makasurvive lang Yeah, for our oo. daily, mga life. pangangailangan. Opo. Ilan taon si mother nung ipinanganak ka? Nasa 40 na po siya eh. Nasa Mm. 40 na po siya. So, medyo menopausal baby po ako yata. Matalino. Opo. Oo. Yan po. 'Di ba? Pero suportado ka naman ng mga kapatid mo dito sa iyong sport na pinasok. Actually po, talaga sa totoo lang, buong family ko po hindi nila alam. Oh, really? Kasi Up to po, now? opo talaga. Alam niyo po Nako, yung Dol, may Opo, istasyon tayo sa Surigao. Batiin mo muna sila. hello po sa mga kababayan ko dyan sa Surigao. Kumusta ka mo din tanan? Naku, naririnig ka na nila ngayon. Kung di nila malalaman na ngayon ng pamilya mo. Sige, go ahead. So, yun po nagsimula po ako. Walang kalam-alam po ang aking family. Kasi parang, po ako independent po talaga ako ever since. So, ayun po. So, parang, saka hindi po ako sigurado that time. So, nalaman lang po nila na nag-abroad na ako dahil atleta na ako. So, nagulat po talaga sila. So, yun. So, alam mo yun, magandang surprise for them yun. Kasi hindi lang basta ka nag-abroad ha, nag-represent ka pa ng bansa. O di ba talagang nakaka-proud yun para sa mga, of course, for your mom, your parents, and yung mga kapatid mo. Tanong ko lang, ilang taon ka nung nakahiligan mo yung powerlifting? Bata ka pa ba? Mahilig ka na magbuhat doon? Actually po, gaya po ng sinabi ko, wala po talaga sa isip ko na magiging atleta ako. Kasi po, dahil nga po sa may kapansanan ako, so actually po, dati, ang nasa isip ko lang ay, pag nakita ko ng mga tao, ay, kukutsain ako neto. Kasi lumaki po ako ng puro pang bubuli po. Yun po ang kinakalakihan ko. So, dapat pag nakita ako, kunyari, makakita po ako ng ibang tao bago sa paningin ko, iniisip ko na bubulihin ako neto. I was about to ask that eh. I was about to ask that. Oo. Opo. So, alam ko na parang, alam ko Wala. na po yun yung mangyari. Oo, So, kasi hindi yun na, po. sige, go ahead. Hindi natin maiwasan na pag mga bata, meron kang disabilities, sometimes nabubuli ka talaga, 'di ba? Anong nararamdaman mo, Dol, nung mga panahon na yon habang lumalaki ka? And paano mo nilabanan yung mga panunukso sa'yo ng mga tao? Paano mo hinandle yung pambubuli? Actually po, nasanay na lang po ako. Pero meron po akong yung kabataan ko po talaga naalala ko, parang gusto ko na rin po mawala. Kasi sobra po talagang, sobrang musmus pa lang yung pag-iisip ko, wala na pa ibang naririnig kundi pambubuli, kahit yung mga kamag-anak ko. Alam mo yun, talagang meron pa nga, minsan sabi po sa akin, sana daw pinatay na lang daw ako kung ganito lang din ang itsura ko. Grabe, ganun, to that Ganun extent po. yung sinabi nila. Opo. Hello, hindi Yes nila po. alam. Yan ang magdadala ng isa sa magdadala ng karangalan sa bansa. Opo, so kahit po mga kaklase ko, kahit po ibang mga teachers ko, talaga po, ayun po, yun talaga yung mga pero unti-unti po, iniisip ko, dahil po nasanay na ako, hayaan mo na lang, nag-iisip na lang po ako, ano pa yung maganda, nag-iisip na lang po ako ng sarili kong mundo, parang ganon, na hindi ko na sila iniintindi, parang kinasanayan ko na po siya. So, Pero may mga pagkakataon pa rin na minsan talaga, syempre bata ako, pero ayoko din mapahiya pag may, di ba, ibang tao, tapos tutuksuin ka, nasasaktan pa rin ako, pero alam mo yun, yung parang ihaan mo na ganun talaga, hindi naman mawawala yan, ganun ka talaga, anong gagawin mo, hindi man pwede itago to. correct. So yun po yun, hanggang sa, nasanay po. Parang naging immune ka na lang do sa mga pambubuli nila sa'yo. Opo. Sige, go Akala ahead. ko nga po hindi na ako masasaktan nung malaki na po ako. Oo. Tapos akala ko po pag nag-aral ako, hindi na ako mabubuli. Pero hindi pa rin po pala. Talaga? Talagang, Up to what age na naranasan mo na binubuli ka pa rin, Dol? hanggang ngayon po. Meron pa Really? rin po talaga. Bagay, hindi mo kasi to be mapiplease honest. lahat ng tao no? Opo, pero hindi na po ako yung nalilita ko sa sarili ko, hindi na po. Yung, ngayon parang okay lang, naman, ganun. Parang okay lang po sa akin. I mean, syempre hindi naman kung pwede, di ba? Pero, nasanay na Tsaka parang human nature na yun sa atin na ganun talaga. Na i-judge ka, So, no? opo. Doon ba sa mga nambuli sa'yo nung bata ka, may naging sikat ba na atleta doon?
Wala Wala, po. yun na yung karma nila. Ikaw naging sikat. Sila na ng bully, andun pa rin sila, di ba? Oo, ayun. Yun yung naging balik sa'yo ni Lord. Sabi niya, Opo. o di bale, accept mo lang yung mga yan someday. Ako din ang titingalain nyo, di ba? Actually po, nung nakita na po nila ako sa mga sa TV, sa mga interview po, Mabait na sila nagulat ngayon. po sila. Opo, tapos sinachat po ako nila na akalain mo daw magiging atleta ako. Dati daw po gumagapang lang daw ako gamit ko yung tsinelas. Grabe, no? Ang mga tao, Opo. no? Oo. Pero at least, yan ang maganda kasi hindi yun yung naging cause para panghinaan ka ng loob, Dol, eh. At Opo. mas ginawa mong motivation para lumaban, 'di ba? Oo, Opo. kahit na I know dumating ka sa time na you almost want to give up, iwakasan yung life mo. Buti hindi mo natin, alam mo yun, hindi mo in-entertain dahil sigurado nga dahil merong plano sa iyo si Lord, 'di ba? Hindi ka Opo. nagpadala do sa mga nega kasi pag alam mo yun, mahirap i-control yung mga negativity sa paligid, but then if you will focus for your goal, talaga maa-achieve mo yan. Deadma kayo dyan. Diba? Malaking bagay po sa akin na nakasalamuha po ako sa mga kapwa ko, may taong may kapansanan. Oo. Yun po talaga yung nakatulong po sa akin na parang hindi pala ako nag-iisa. Meron din po palang kagaya ko na may kapansanan na pwede rin naman palang mabuhay ng normal. Yes. So doon po ako humuhugot, doon nagsimula. So yun, naging mas okay na po ako noon. So yun po. That's good. Punta tayo dito sa sa sport na pinasok mo. Paano ka na-discover? Sinong naging gabay mo or at inspirasyon mo at napunta ka sa powerlifting? Ayun po, galing po kasi ako ng Bulacan, so medyo hindi rin naging maganda yung buhay ko. So, sinubukan ko po ulit lumipat dito sa Maynila. So, ayun na, nakita ko yung mga kaibigan ko dati na naging atleta na sila. Uh-huh. Nung umpisa parang hindi po ako makapaniwala. Parang, hala po, pwede ba yun maging atleta? May kapansanan. Paano yun gagawin? Parang hindi ba nakakahiya yun? Yung gano'n, parang ayoko po talaga maniwala. Pero sa araw-araw ko po silang nakikita. Tapos nakikita ko po sila na busy lagi. Tapos umaalis po sila, pupunta sa ibang bansa para mag-compete. Tapos pag-uwi may medal. Inggit na inggit. Doon po ako nagsimula po. Na-inspire ka? Na-inggit po. Opo. Talagang gusto ko rin. Parang kaso po, dahil po maliit po talaga akong babae dati, hindi ko po alam anong sports ang gusto ko. Pero at that time po, parang gusto ko lang pumasok sa sports, yun lang. Pero hindi ko alam po kung anong sports ang papasukin ko. So, yun po. Kasi wala ka naman talagang sport, 'di ba? Wala naman po talaga. So, dinevelop mo lang. Opo, tapos maliit lang po yung katawan ko. So, the feeling ko po, mahina po ako. Di ba? Napaka-unusual. Di ba usually kasi pag bata ka, alam mo na kagad kung yung sport na gusto mo kung saan ka lilinye. Pero sa case mo, in your case, eto pala yan, maganda yan para sa ating mga tagapakinig at mga nanonood sa atin sa Facebook and YouTube. Na hindi porket eto ka na medyo mas may age ka na, at wala kang sport, doon na nagtapos, wala naman akong sport. Pwede pa. At you can choose what sport do you want. Tingnan mo nga nangyari kay Mary Doll. Then what happened, Doll? Yun po. Actually, nasa 27 years old na po yata ako noon. Parang gusto ko pa lang, nasa isip ko, gusto ko pa rin po talaga pumasok sa sport. So, ayun. So, hindi nga po ako mobres sa bowling, sa swimming, sa athletics. Hanggang sa huli nung sabi ni Ate Alice, dahil power lifter po siya, sabi niya, try mo powerlifting. Ko, parang gusto ko matawa. Parang, powerlifting, ate, ang laki-laki ng barbell. Parang, baka madaganan ako sa hindi, try mo lang naman. Wala namang mawawala. Parang, nagpunta po ako dun sa gym, nahiya pa ako. Pero, yun nga po, medyo hindi maganda yung umpisa kasi ayaw din po ng coach. Kasi baka daw po, madaganan nga ako. Yung bar po kasi 20 kilos na po agad yun. So, hindi ko daw po kakayanin. Opo. So, talagang, pero po, hindi ko alam kung bakit. Dahil lang po, siguro talaga malakas yung kagustuhan ko pumasok sa sports. Sabi ko, last na to, pag hindi pa talaga, parang hindi ko na alam kung ano pang sports ang papasukan ko. So, yun nga po, nung umpisa, hindi po ganun kaganda yung nag-start ako mag-training kasi yun nga po, ayaw ng coach. So, pero hindi po ako nadismaya that time. So, sige, tatry ko pa rin. So, sinuwerte naman po ako kasi after 1 month,
meron pong National Para Games sa Marikina. So yun po yung yung pinasali po ako ni Ate Ann. So excited na po kasi first time ko po mag-compete yun kahit local lang. First time ko sa buong buhay yun. So nag-join po ako at yun po, sa awa ng Diyos po, nagka-gold po ako kasi wala akong kalaban. So tuwang-tuwa po talaga ako. So sabi ko, ay ito na siguro yung sports na para sa akin. Ang galing. Talagang yan talaga yung para sa'yo. Oo, kasi imagine you've tried bowling. Hindi umepek. Nag-try ka na isa pang sport, hindi umepek. Imagine mo, diyan ka talaga sa pagbubuhat. Parang gustong sabihin sa'yo, Dol, buhatin mo yung mga nambuli sa'yo, tapos ibalibag mo na. Joke lang. Opo. Diba? Pero sa kahit po nagka-medal po ako sa local, hindi pa rin po ganun kadali agad. Correct. Hindi po agad-agad nakapasok ako sa national. Matagal din po, mga 2 years din po bago ako nakapasok. Ang dami ko pa rin po mga trials na pinagdaanan kasi yun nga, ayaw pa rin ng coach kahit po na nagka-medal ako. Oo, so, hindi pa rin. Pero talagang yung time na yung parang talagang gusto ko na po talaga maging atleta. Bahala na, ayaw mo ko sa magte-train pa rin ako, gagawin mo pa rin ang gusto. Oo, gagawin mo pa rin no matter what. Oo. Eto, Dol. Pangarap ko na maging atleta. Correct, 'di ba? Kailangan kung gusto mo talaga ma-achieve yung isang bagay, gagawin persevere ka, 'di ba? Perseverance is the key, sabi nga. Pero kailangan ng lakas, Dol. Kailangan ng lakas sa pagbubuhat. Hindi ba? Saan mo kinuha? Saan nang galing ang lakas sa pagbubuhat mo? Pero sasagutin mo 'yan sa pagbabalik ng Sports Minded. We'll just pause for a break. Magbabalik po kami dito sa Radyo Pilipino and 1FM. Lalong umiinit ang aming kwentuhan ni Miss Dol sa kanya mga pinagdaanan sa buhay. And of course, papaano siya napunta dito sa sport na hindi niya inakala, siya pang magre-represent din sa ating bansa, di ba? Iba talaga ang hamon ng buhay sa atin, hindi mo masasabi. And kanina nga, before we pause for a break, ang ating pong tanong kay Miss Dol, saan siya kumukuha ng lakas? Saan niya hinuhugot yung lakas? Saan nang gagaling? Imagine nyo syempre, meron siyang disability and yet, ang napunta sa kanya at binigay na sport ni Lord, powerlifting pa. Paano ka umuhugot doon? Saan ka kumukuha ng lakas, Miss Dol? Sa tingin ko naman po dahil doon po sa pangarap ko na maging atleta, doon po talaga na kaya ko pong tiyagain dahil po gusto ko. Yun po yun. Saka yun po yung family ko, yung anak ko, may anak po kasi ako. So, inisip ko po para someday ipagmalaki niya ako. Yun. How old is your kid? Opo. How old is your kid? Yun po. Ilang taon na yung kid mo? How old is your kid? 16 years old po siya ngayon. So, solo parents po ako. Talagang ako po lahat. So, kaya po yun. So, sabi ko sa isip ko, kahit man lang doon, maipagmalaki niya ako. Yun po yun. At saka sa sarili ko din po. Yes, exactly. Dol, syempre para sa kaalaman ng lahat, 'di ba? Syempre marami, kahit ako rin parang napapatanong ako, ano ba pinagkaiba ng weightlifting sa powerlifting? Okay. Ang powerlifting po, bench lang po talaga. Powerlifting is bench. Okay. Yeah. Ayaw po, powerlifting bench lang po is kami. Ang weightlifting po, may kick, may hindi ko po masyado may feet na involved. Snatch, yun po. So, sa'yo, hindi mo kailangan na gamitin yung legs mo. Kasi wala po kaming legs. Oo, yun nga. Kaya powerlifting bench lang. Po talaga. More on power po talaga kami. Nakahiga po talaga. So, yun lahat. Yan. Hindi pa mabigat? Hindi pa mahirap? Sa umpisa po talaga, sa umpisa po, pag bago lang po, talaga mabigat. Kasi yung bar pa lang po, 20 kilos na po yun Pero talaga doon mag-i-start sa 20 kilos? Or sorry ba? Doon mag-i-start sa 20 kilos? Opo, yes. Okay. Hindi muna sana mga ilang kilos, 10 kilos, ganyan, pataas na pataas. 20 agad? Olympic bar po kasi talaga. Yung Olympic bar is 20 kilos po talaga. Opo. Grabe, ganun. Kaya nga po, kaya po nang una ayaw ng coach kasi nga mabigat na agad. Yan ang isip ko po. Yes. Sa totoo lang po, 29 kilos lang po ako bago ako mag-start sa sport. And then your height, 29 kilos ka lang tapos ang binubuhat mo 20 kilo. Kulang na lang. Parang ilang kilos na lang katawan mo na yung binubuhat mo. Grabe, no? So at least yun pala yun. Nalaman natin mga kawan at kabahagi, the difference of weightlifting and powerlifting.
Yung weightlifting involve lahat ng katawan. Unlike sa powerlifting, nasa bench ka, talagang upper ang kailangang malakas. Yes. So, ayun. Ano pinakamabigat na nabuhat mo? Kanina, I think na i-share natin. Ano yung pinakamabigat, Dol, na nabuhat mo? Yung napanalunan ko po nung sa Cambodia 75, pero yung personal best ko po talaga 77 na po. Grabe, ang bigat nun Opo. parang bumuhat ka nga lang ng mga kaban ng bigas na kalahating kaban. Bigat na ako Opo. Yung pa At kayang yung body weight ganun. ko, opo, ang body weight ko po ngayon is, usually pag ganun lang po talaga na may maintain ko, 35 kilos. So, sabi mo, wag kayong loloko-loko, babalibag ko kayo. Yung mga nambubuli sa'yo, balibag ko kayo dyan, buhating ko kayo. Oo. Dol, paano yung naging training mo kapag may competition, lalo na pagbubuhat? Hindi ka ba nahihirapan? Medyo mahirap po. Paano yung kasi training? Oo. Yung training po, 3 times a week lang naman po siya. So, Tuesday, Thursday, and Sunday. So, medyo mahirap po kasi meron pa po akong ginagawa aside po sa sports. Okay. So, bilang mother, tapos nag-work din po ako, tapos sa sports. Wow, ikaw Pinagsabay na. ko po siya lahat. Pero, okay naman po kasi pang-gabi po yung work ko, tapos yung training namin sa umaga. So, after work, diretso na po ako nun sa gym. Grabe, nakakapagod yun Hindi ka ba napapagod nun? Nag-work ka tapos may training ka pa. Paano mo minamanage? Well, sa umpisa po, akala ko hindi ko kaya kasi bil mo puyat po yun. Oo. Tapos magbubuhat ako. Oo. Pero nung natry ko po, okay naman eh. Hanggang sa, nasanay na po ako. Sabi nga po nung coach ko, mas malakas daw po ako pag puyat. Take note, puyat ka pa nun nakakapagbuhat ka. So, paano pa kapag hindi ka puyat? Diba? So, thankful naman po ako talaga na binigyan ako ni God ng malakas na pangatawan. Sabi ko nga, ang spoiled ko kay God. Kasi, alam mo yun, malaking bagay po din magkaroon ka ng malakas na pangatawan. Oo, tama. Going back, Dol, dun sa kid mo, you've mentioned your kid How many kids do you have? Isa lang po. Isa lang. Meron, oo. Normal naman siya. Yes po. Sa awa ng Diyos, yes po. That's good. Wala ba so, siyang plan? 13 years na po akong solo parent. So, ako po lahat. Yes. Talagang nakaka-proud, 'di ba? Single parent. Tapos eto pa at representing our country, gold medalist. Ikaw na talaga Dol, 'di ba? Kahanga-hanga ang iyong pagiging isang mabuting ina, atleta, 'di ba? Dol, dapat ba balik tayo dito sa sport ng powerlifting. Dapat ba mamuscle ang katawan at malaki ang kamay para pag powerlifter ka? Well, nagsimula po ako. Maliit lang po ako Yung mga braso? Maliit lang po ang mga braso ko nagsimula. Pero pag nagtitraining ka po kasi na-develop naman po talaga yun. So, hindi po kailangan na pag nagsimula ka, mamuscle po agad. Kasi nakukuha po yun sa training. Pag nagtitraining ka, na-perform naman po yung muscle natin sa tama po. Habot yung mga kamay mo, kailangan ba malaki? Kasi syempre yung grip, dapat malaki. Hindi naman patingin po. Nga. Tinatingin yung kamay. Hindi naman po. Uy, maliit, short hand. Diba? Parang Oo. Hindi naman. So, ang galing. So, nga makapag-grip ka. I mean, short fingers pala, not hand. Oo, short fingers. So, hindi advantage yung kailangan mahaba ang mga daliri mo para mas kapit na kapit ka dun sa bar? Hindi ba ganun? Hindi po. Kasi marami din po mga sa ibang bansa, maliliit po, mas okay nga sa kanila kasi maiksi lang yung kamay. So, pag tinaas po, konting travel lang. Unlike kapag medyo mahaba yung travel. Oo nga no. Makapag-try nga since maliit din naman ako. Baka po pwede. Hindi ka pwede kasi mahaba ka. Marami po na makikita niyo po may iba-ibang kapansanan na yung iba po kulang nga po yung daliri. So nakakapag-grip pa rin po sila. Malakas ang grip. Na weightlifter din. So is it an advantage kapag ang arms mo short? Yes, opo. So sa powerlifting, mas advantage ang may iksi ang kamay. Pwede. Kasi konti lang yung travel. Kasi pag ganun mo di ba? Oo. Unlike kapag mahaba, iaangat mo pa ng napakataas. Siyempre baka sabihin, ba't hindi mo inaangat? Di ba? Kailangan medyo may angat-angat pa ng konti. Di ba? Nako, ang galing ganun pala yon. Now we know.
Opo. Oo. Eto, Dol, nung 2011, first time ka nag-compete sa international. Opo. Anong pakiramdam mo nun? Ay, sobrang saya ko po kasi alam niyo po, isa rin sa pangarap ko ay makapag-abroad. Oo. So, una po, una po talaga, nung nakasakay ako sa aeroplano, sobrang saya-saya ko, to the Lord. So, more saya than ka ba? Oo. Opo. So, ayun, sobrang ang saya ko po talaga. Basta sabi ko makapunta lang ako sa ibang bansa, okay na ako, masaya na ako. So, yun po, nung sa aeroplano pa lang, so ito na yun talaga. Tapos, pagdating po doon, lalo ako masaya. Though, Myanmar lang po yun, pero malapit lang sa bansa natin. Pero happy-happy pa rin po kasi nasa isip ko, ibang bansa yun. Correct. Diba? So, yun yung dream masaya mo. po ako. Pero nung nakita ko po yung first time yung mga kalaban ko, ito na po, talagang, uwi na lang ako. Natakot po ako. Natakot po talaga ako. Ito pala yun. Competition pala yung ito pala yung sinundan ko competition. Takot po ako kasi parang feeling ko ang lalakas nila, yung gano'n. Pero, sinerte naman po ako kasi first time ko, pero nagka-bronze naman po. Nice, diba? At anong sinabi mo dun sa mga magulang mo at sa kapatid mo? Huwag kayo mag-alala dyan. Mami at ang mga kapatid ko, may ML wallet kayo dyan, mag-download kayo, papadala ko na kayo. Okay, ML Kwarta padala. Ako nang bahala. Diba? So, yun, nakakuha ka ng bronze medal doon. Anong pakiramdam na ganyan, nakamedalya ka kaagad? Sobrang masaya po ako talaga. Na parang, kasi ito na yun. Ito na yung pangarap ko talaga na hindi lang ako nakapag-abroad, nagka-medal pa ako. So, ito na talagang sports na gusto ko. Ito na, dito na ako. So, talagang hindi ko po expected na magkaka-medal agad ako sa first, unang sabak mo pa lang. Opo. So, talagang sabi ko, ito na yun. So, ang saya-saya ko po talaga. Yun po. Then after that, after 11 years, Dol, finally, nakuha mo rin ang pinaka-aasam-asam mo na medalya. Anong pakiramdam naman nung ikaw na ang nag-gold sa ASEAN Para Games? Kumbaga, the long wait is over. Parang ganun ba? Naku, hindi ko po expected. Sabi ko nga kay God, kasi thankful naman ako na puro bronze. Sabi ko nung that time kay God, sabi ko, God, patikimin mo naman ako kahit silver lang para maiba naman po yung medal ko. Sabi ko gano'n. So, pero nung yan pa, yung nag-compete po ako, talaga hindi ko po expected na mag-gold ako. Galing. Pero nung after po ng 3 lifts, kasi may first attempt po kami. So, yung last na buhat ko po, sobrang saya ko kasi parang first time ko po na nakumpleto yung buhat ko na 3 na good lift po. So, naramdaman mo, ikaw, dun palang naramdaman mo na, Dol, na parang, pang gintutong tong performance ko. Walang ganun ba? Hindi po. Pero iba yung pakiramdam mo. Masaya lang po ako sa sarili ko kasi nabuhat ko po ng maayos yung third attempt. Lahat kompleto po. First, second at third. Nakompleto ko ng good lift lahat. So parang masaya lang ako sa sarili ko. Tapos yes ako nung nakahiga pa lang ako. Hindi pa ako bumabangon eh. Nabuhat ko na siya nung narinig ko good lift. Saka lang ako bumangon ko. Yes. Pero hindi ko alam na mag-gold pala ako. Wow. So unexpected talaga na parang, ginto pala yung nakuha kong medalya. So nung sinabi sa'yo, Dol, nakakuha ka gold medal from the Philippines, gold medal, ganyan. Ang saya-saya nung pakiramdam na ganun. Parang, siguro nung time na yun, Dol, gusto mo nang tawagan, no? Sinabi mo ba sa magulang mo o sa mga kapatid mo, mga sisterette, mga brothers, pwede na tayo mag-ML home loan o kaya ML car loan? Kasi eto na nakaabang po sila noon, live po yun pinanood nila. Masaya po ako. Actually, sa backstage pa lang po, tapos na po ako sa bumaba. Sabi po ni Coach, Dul, gold ka ko. Totoo? Seryoso yun, Coach? Hindi pa ako naniwala sa coach ko. Yung pala, totoo. Wow. Congratulations! Ang galing-galing, diba? Yan ang resulta ng mga taong inaapi, diba? Sabi nga nila abangan nyo, ang ganti ng isang api. Yan ang resulta ng isang taong nagpupursige, 'di ba? At ang isang taong merong goal sa buhay, talagang hindi mawawala ang medalya or hindi mawawala yung tagumpay na gusto mong makamit. Oo, Dol,
bago ka sumabak sa competition, may mga rituals ka ba? Or something na kinakain or sinusuot bago ka sumalang sa competition? Actually po, ako po talaga yung tao, atleta na hindi masyadong mahilig kumain. Oh, okay. Wala po ako masyadong gana. Pero po, pag competition naman po, sinisigurado ko naman po na okay yung pagkain ko. Pero hindi po masyado kasi ayoko po ng sobrang busog ang pakiramdam pag nagbubuhat ako. Medyo po, kung kakain man po ako ng maayos ngayon, dapat mga 3 hours pa bago ako magbuhat. Okay. Ganun Dapat po. para hindi full, hindi ka bloated, no? Pero may specific food ka ba na parang pag kinain mo to nagiging papay ka, parang gano'n, yun yung pinaka-spinach mo? Actually po. Meron? Anong food? Dapat palagi ako may baon na chocolate. Chocolate! Oh. Opo, kasi kinakabahan po ako. Tapos feeling ko po pag kumakain po ako ng chocolate, feeling ko hyper po ako. Tapos yun, ganado na po ako, okay na ulit ako. Feeling ko malakas ako. So, yun po. So, kasi po, bago kami sasalang, mag-warm up po muna kami. So, habang pagkatas ng warm up, doon po ako sa bench ko, nakaupo, kumakain po ako ng chocolate. So, chocolate ang iyong pampaswerte. Kailangan may... parang pwede pala ako maging powerlifter. Dapat may baon akong chocolate po. Hindi mawawala yun. Laging may chocolate. So, nasanay. Aside from chocolate, basta sinusuot, meron ba? May damit ka ba sinusuot? Wala po. Wala. Wala. Kasi bawal naman po kami magsuot ng mga accessories po sa competition eh. Kasi chine-check po nila, may equipment check po. Pati yung pagsuot ng pangloob, may sports bra, kinakapa po nila or chine-check bago isuot namin. So, bawal po ng mga kailangan talaga proper attire. Yes po, yes po. So, yun po. Kaya hindi po kami sanay na may susuot na pang-compete lang namin. Pang-compete lang. Basta chocolate, kailangan makakain ka. Swerte yun eh. Opo. Tapos konting tubig kasi rin po, ayoko nga mag-feeling bloated. So, konting-konting tubig lang ngayon ginom ko. So, yun lang po. Okay na po ako dun. Hindi pwedeng mawala ang chocolate, ha? Sige, ihang ko na lang. Oo nga. Sige. Dol, syempre, sa kapag naglalaro, pag ikaw ay sumasabak, lumalaban sa competition, hindi mawawala na hindi rin natin ma-achieve yung pinakagusto natin, maging manalo, 'di ba? Sometimes natatalo tayo. Papaano mo tinitake yung mga pagkatalo na yon? Pero sasagutin mo yan, Dol, again, sa pagbabalik ng Sports Minded dito lang po sa Radyo Pilipino and 1FM. Alam mo, pag marami talaga kayong mga gustong malaman at maraming isi-share na hindi mo ine-expect na mapupunta ka sa ganitong sitwasyon, mapupunta ka sa ganitong lugar, bagay, di ba? Ang dami mong gustong ikwento eh. Ang dami mong gustong i-share. Kaya nga naku, hindi namin napapansin ni Miss Dol yung oras dahil ang saya-saya ng kwentuhan namin. Ang dami pa natin gustong malaman sa kanya. Kaya eto muna, syempre, hindi naman sa lahat ng mga atleta, hindi naman all the time, di ba? Win-win-win eh. Mayroon ding part na, alam mo yun, natatalo ka. And how do you accept it, Miss Dol? Nung umpisa po, nung first up, hindi po nagka-medal, medyo nakakahiya, nakakalungkot. Pero swerte po ako na meron akong support system na talagang okay lang yan, Dol. Bawi ka na lang susunod. Si Ate Ange, yung mentor ko, yung friend ko na powerlifter din, sabi niya, okay lang yan, hindi naman lahat ng atleta puro medal eh. May mga pagkakataon talaga na minsan hindi ka nagkaka-medal. So, doon po. Pero syempre, nung umpisa, parang, nakakaya sa coach ko. Bakit hindi na ako kukunin? Bakit hindi na ako paglalaro? So, yun po yung takot ko. Pero I'm sure normal naman. Po. Ano mo naman yun? Nalampasan mo naman yung ganong kasi normal naman talaga yun yung pagkatalo. But, you take it as lang, parang motivation na kailangan mag-strive ka talaga, diba? What do you... Saka nakaka-challenge na next time talagang hindi na ito. Gagalingan ko na talaga. Alam ko na kung saan ako nagkamali, nagkulang ako, ganito. So next time, alam ko na. Adjust lang naman ang kailangan mong gawin. How do you see yourself accomplishing in 5 to 10 years? 5 to 10 years? Well, medyo matanda na ako doon. So, pero marami pa rin naman sa powerlifting po kasi wala namang age limit talaga. As long na malakas ka pa. So, feeling ko naman, atleta pa rin ako nun. Atleta ka pa rin. Opo. Pero, alam mo yun, mas marami ng achievement. Yeah, of course. Madadagdagan na marami na akong babasahin. Siguro 2 pages, 3 pages na yung babasahin ko doon. Oo. Ang dami ko pang tanong
sa'yo, pero sabi ng mga listeners, teka lang, gusto rin naming magtanong, Miss Kat. Kaya, pagbigyan na natin sila, Miss Dol. Eto na, let's get ready sa ating Slam Book. Slam Book. Slam Book. Si CM Borromeo, kanina siguro na sabi na sa atin ni Miss Dol, papaano yung training nyo? Ano ka ba nagtitrain? Monday to Friday, Monday to Saturday, or until Sunday ba kasama yon, Tol? Ang training po namin sa powerlifting 3 times a week po. Tuesday, Thursday, and Sunday po. Kasi pag everyday hindi po namin kaya, sobrang pagod na po kami. Hindi medyo, do minsan kung mag 4 times po kami, dapat light lang. Okay. Kasi kapag mabigat siyempre, talaga, buhat mauubusan. Opo, power po kasi, more on power po kami. Oo nga. Kakayan. Mauubusan ka na ng lakas. Sabi mo, hindi naman po ako si superwoman, diba? Opo. Mapapagod. Kahit po yung coach namin, Oo. hindi rin po talaga. Hindi niya kaya. Mauubusan po kami. Oo. Napapagod din ang katawang lupa natin, ganyan. Yes. Charina Mantua, sabi niya, kapag po naririnig niyo yung word na Paralympics, ano po yung unang pumapasok sa utak niyo? Well, alam ko, yung pag gano'n nasisip ko, mga puro may kapansanan yan, Paralympics. So, kasama ako doon. So, proud ako doon. Yun po. At masaya po ako pag nababanggit yun kasi kasama ako doon. At hindi lang basta kasama ka doon. Oo, nagdala ko ng karangalan sa bansa. Ganyan. Pinakamataas yun na parang gusto ko kasama ako doon. So, yun yung alam, lahat naman po ng mga atleta, wala naman pong ibang pangarap, kundi yung makapag-join talaga sa Paralympics. So, yun, sana kasama ko doon. So, kasama ka naman. Beses lang. So, kahit isang beses lang, Lord. Hindi nga lang isang beses binigay sa'yo eh. Ang daming beses, di ba? Judy Cojardo says, ano po yung iba niyong ginagawa bukod sa pagiging para-athlete? Ayun po. Marami po akong ginagawa. Yun po, yung mother's duty and nag-work po ako sa gabi. So, medyo kulang po ako sa oras talaga. So, kapag pag-araw, so tulog po ako niyan pag walang training. So, yun po. So, nag-work po sa gabi. Tapos, pag umaaraw, atleta, tapos mother din. Pero pag may training, parang pagod-paguran yung araw na yun. Ano yung binention mo na day ng training mo? Oo. Parang may me time pa ba? Do you go out pa ba and bond with your kid and your family? Yes naman po. Kasi Saturday and Sunday, wala na off ko po yun sa work. So, may training ako sa gym ng Sunday. Pero saglit lang naman po yun. So, meron pa rin naman po. Magsimba, gano'n. So, meron pa naman po. Ayun. Effort lang po talaga kasi medyo puyat ka pa talaga. No? Pero, syempre, kailangan mo pa rin mag-effort para sa anak mo. Correct. Kailangan bumawi din. Oo. Yes. Si Shane Yusop, nung nanalo po kayo ng gold nung last SEA Games, ano po ang unang naramdaman ninyo? Nasaya. At naiiyak po ako kasi pangarap ko po mapatugtog ang ating national anthem sa ibang yung ganon. bansa. Diba kasi parang nakaka-touch kapag kami pa nga lang nanonood at narinig namin na tinugtog yung national anthem natin dahil nakaginto tayo, iba na yung pakiramdam namin. What more sa inyo? Anong pakiramdam? Parang goosebumps ba? So, feeling ko nga po first time ko nakabarinig ng national anthem natin sa Cambodia. Pero first time ko kasi kinikilabutan ko talaga ako. Naiyak talaga ako talaga na parang sa wakas napatugtog ko talaga to dahil sa nagka-gold ako. Nice. At pangarap ko na rin po yun talaga. So kahit lang isang beses matry ko mapatugtog yung ating national anthem sa ibang bansa. Nakaka-proud po. Nangyari naman na. At magyayari pa ng maraming beses, Miss Dol. Si Abby Mata, sino po yung nagiging inspiration nyo every time na may laban po kayo? Ayun po yung aking anak. Siyempre, yun po. At saka, yun po, yung aking anak. Mga pangarap ko, ginagamit ko lagi yun para ma-inspire po ako na may pangarap ako. Ito yung gusto ko para sa anak ko, para sa sarili ko din. So, yun po. Yun lagi kong nasa isip ko. Sumasama ba siya pag may competition? Hindi po. Never pa siya nakasama? Opo, hindi po. Ay, di pa. O ito daw susunod, dapat isama mo siya para ginto ulit ang makuha, Miss Dol. Okay lang naman po kasi may live naman po sa competition. Nanonood na lang siya. Opo, napapanood naman po nila. Ayun. Okay lang po. Si Michael Gadon, 30 years old, too old to start powerlifting? Is it
old na ba daw? Kasi you started 27, right? Nung Yes, nakapili ka nung tamang sport for you. So, 30, I don't think 30 years old is old na. What can you Hindi pa say po, doon? kasi, opo, sa powerlifting po, gaya po ng sinabi ko, wala pong age limit po siya. As long na kaya po ng katawan, pwede naman po kahit na may edad ka na, nade-develop po agad yung katawan natin. Pag nagtuloy-tuloy yung training natin, mabilis po ma-develop yung katawan natin. So, hindi naman po masyadong Walang matanda. doon. Wala sa edad. Diba? Opo, wala sa Oo, edad. age doesn't matter. Yes. Joanna Lopez, para po sa inyo, ano po yung mga sinakripisyo nyo sa pagiging para-powerlifter sa ilang taon ng buhay nyo? Siguro po, yung mga madami pa ako sinakripisyo din para, syempre yung oras ko kasi yung anak ko po talaga, naghiwalay po kami, sa Bulacan po siya, tapos ako po nagtitraining dito sa Manila. So yun po talaga, Layo. hiwalay kami. Opo, kasi hindi man po siya pwede. Mm-mm. So tapos nag-aaral po siya. Tapos yun po, so Tiis doon po lang. talaga siya. Dumadalaw lang po ako pag umuwi akong Bulacan kapag Mm-mm. walang training. So medyo mahirap kasi medyo maliit, bata pa siya noon nung nagsimula po ako. So hindi pa niya kayang bumiyahe. Oo, Dati. So ako sakripisyo. talaga nagko-commute po ako para lang makauwi, magkasama kami dati. Grabe. Yun po yun. Saludo kami sa sakripisyo mo, Miss Dol, bilang isang ina at bilang isang atleta, 'di ba? Nakakatuwa at nakaka-inspired dahil alam mo 'yon, marami sa atin na pinagdadaanan din sa buhay, yet sumusuko agad. Pero sa'yo, ikaw, a good example na kahit may mga pagsubok, laban lang, 'di ba? Para sa anak bilang hindi isang po ina. exempted na may kapansanan ka na hindi ka makakaranas ng mga pagsubok. Hindi po Tama. totoo. Tama. Talagang same lang din po. May paaman o wala, talagang yung hamon ng buhay, nandoon po talaga yan. Nasa iyo na lang po kung paano mo po talaga laban o i-handle yun. Exactly. Sabi ni Carl Gustada, may diet po ba kayo? If meron, pa-share naman ng diet. Ano po ba Wala daw po diet? eh. Wala kasi nga po underweight po ako talaga. Mm-mm. Kasi yung category is 41 kg po. Dapat at least nasa 40 man lang ako. Pero 35 lang po ang body weight ko. So, dapat tumaas man lang konti. 35? So, wala pa akong diet. Kasi kung magda-diet pa ako, baka wala na akong sobrang gaan. Wala ka ng lakas. So, opo, pero syempre, mas okay sana kung more on protein lang tayo, Oo. at nagbubuhat po. So, Pag nagbubuhat ba, dapat- dapat protein, 'di ba? Opo. Oh. So usually basta a lot of protein ang kakainin mo. Yes po. Pero kumakain ka rin naman na may mga fats, may mga cheat day din naman paminsan-minsan. Wala po talaga akong diet eh. Lahat po kinakain ko. Oh. Opo, lahat po. Kasi nga po, para lang mag-gain man lang ako ng weight. Pero hindi naman po ako hindi nag-gain ng weight ko. Ingit match, lahat sana po kinakain all. ko. Sana all, Miss Mary Doll. Opo. Kasi Pero yung iba hindi umiwas pa- makakain eh. Konting kain. Opo. Diyos me, lumalaki opo. ka Hindi agad, pa po. di ba? Opo. Pero umiiwas po ako talaga sa soft drinks kasi hindi naman po maganda yun. So, Oo. yung mga junk foods, yun, though wala namang pinagbawal, pero ako na lang sa sarili ko na syempre ayoko kasi gusto ko din healthy pa rin yung kinakain ko kahit paano kasi nagbubuhat po ako. Tama. So, yun po. Oo, yun ako tama na lang yun. mismo sa sarili ko. Opo. Oo, yun. Tama yun, Miss Mary. Sinabi lang para sa'yo. No? Bawal kasi soft drinks, bawal junk foods. Tama yan bilang athlete. Talagang kailangan Okay. disiplina. O, yan, shinare po Okay. niya. Arang ayaw sama yung sarili. Oo, bawal ang mga junk foods, bawal ang soft drinks, DJ Mac. Ayan. Oo. Miss, sabi ni Leslie Katoton, ano pong advice or tips niyo sa mga ilang may kapansanan na gusto ring pumasok sa sports? Ano po, sana po hindi yun po. Kung may gusto po kayo, go lang po hanapin niyo po muna kung ano yung pinakagusto niyo din. Pagsipakapan niyo po talaga. Hindi po madali sa umpisa, maraming mga pagsubok. Pero pag gusto niyo naman, kahit anong hirap po, talagang makukuha mo pa rin. Basta tiyaga lang po talaga. So at huwag po yung ikahiya kung may kapansanan kayo, ano naman po yun. Binigay po yun ni God para mas lalo po tayong lumakas. At may nakalaan po para sa atin yun. So, huwag niyo pong na may kapansanan kayo, hindi niyo na maabot yung mga pangarap. Hindi po yung totoo. Nasa atin po yun kung gusto Tama. talaga natin. Pagsikapan po natin at tiyaga lang po talaga.
Wow, well said. Thank you with that, Miss Doll. Pero hindi pa tayo natatapos dyan dahil eto na ang ating mabilisang tanong sa ating Fast Break. Fast break. Fast break. Fast break. Miss Doll, eto lang. Mabilisan lang tayo dito. Unang tanong, barbell or dumbbell? Barbell. Ano mas gusto mo? Sinigang na baboy, sinigang na hipon? Sinigang na hipon. Laban o bawi? Laban. Singing or dancing? Dancing. Wow. Complete the sentence. Sana paggising ko bukas ay... Mas malakas ako. Maulan o maaraw? Maaraw. Favorite ball game to watch? Basketball or volleyball? Basketball. Spaghetti or carbonara? Spaghetti. What is your lucky number? 17. Ano ang hashtag ng buhay mo ngayon? Laban lang. Ganda o talino? Talino. City life or province life? City life. Oo o hindi. In love ka ba ngayon? Oo. Oh. Bubuhat o bubuhatin? Bubuhat. Describe Paralympics in one word. Tagumpay. Yeah. For Tagumpay. me, success. Thank you so much. Thank you so much, Miss Mary Doll. Pamatian sa iyong napaka-inspiring na kwento sa amin. At syempre sa pakikipagkwentuhan sa amin for being a good sport. Pero ito muna, your final message sa mga supporters. At syempre invite mo rin yung ating mga tagapakinig at tagapanood na suportahan ang Paralympics. Go ahead. Maraming salamat po una sa inyo sa pag-imbita niyo po sa akin. Thank you po. Sana po nakatulong po yung pag-share ko po ng aking mga kwento. At sana nakapulot din po yung mga kapwa kong may kapansanan nakikinig po sa ngayon. So, yun po. Laban lang po talaga. Huwag po mahiya. Go! Basta alam niyo po sa sarili niyo, kayang-kaya niyo. So, yun maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin at naniniwala. Maraming salamat po. Malaking bagay po yun talaga sa amin. Bilang atleta, talagang nakakabigay po ng kumpiyansa yun sa amin. So, thank you po at sa inyo po na palagi po kayo nandyan na pag hinahatid niyo po yung magagandang balita na nangyari sa amin palagi. Ang bilis po, yung mga family namin, naririnig nila agad po ano yung mga nangyari sa amin dahil po sa inyo. So, salamat po. Talagang andyan po kayo lagi sa amin. So, thank you po. Thank you. And eto pa pahabol lang, Miss Doll, being a mom. Anong advice mo naman dun sa mga parents na may anak na may kapansanan? How to motivate their child na go lang. Someday, magiging kilala ka. Someday, ikaw ang titingalain ng tao pagdating sa sports. Sa lahat po ng mga magulang na may anak po na kapansanan, huwag niyo pong isipin na bigay po yan ng parang hindi maayos. I mean, parang pagsubok po sa inyo. Isipin niyo po, blessing po yan sa inyo. Anak niyo po yan. So, hindi po yung binibigay ng Diyos na wala pong magandang plano. Kumbaga, may plano po yan. So, wag po kayong mahiya bilang magulang. Anak niyo po yan. Pag someday po, pag lumaki po yan, meron po yan, talento. Correct. So, be proud lang po. Anak niyo po yun. So, talagang suportahan niyo lang po kung saan po sila masaya. Yun lang po. Tama. At wag po ikakahiya. Exactly. Miss Doll, batiin mo ulit at invite mo in Surigao noon ang ating mga kababayan dyan sa Surigao. Ayan napapakinggan tayo sa 1FM Surigao. Go sa ahead. mga taga Surigao noon, so salamat sa inyo tanan sa mga pag-message niyo sa akin sa pagko-congrats. So sana lagi niyo kaming suportahan yung pagdadasal ni Diyos, malaking bagay doon sa amo. So mag-ingat po kamo permi din doon. So salamat din lang po. Again, thank you very much. Siyempre, ang atin pong, of course, ang ating nakasama ngayong araw na ito, ang ating top female para powerlifter in the Philippines, Miss Mary Doll Pamatian. Ayan, maraming salamat po.
And thank you also, Finn Cotton. Ayan, ang atin pong sponsor. Maraming salamat. Again, thank you so much mga kabahagit kawan sa pagsama sa amin ni Miss Meridol Pamatian, ang Paralympic Powerlifting Gold Medalist dito po sa Sports Minded. Until next Saturday mga kabahagit kawan, always remember, as Tim Notke says, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Good day, everyone!